Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinakalayas sa ating panahon ay ako po ng Biyernes hanggang Lunes, Hulyo 22 hanggang 25, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilikod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na araw na ito ng Biyernes hanggang bukas po ng Sabado. Mukhang tahimik po ang ating bansa. May mga thunderstorms pa rin sa hapon ng gabi but sa mga maliliit na areas lamang po ng ating bansa. At meron po kasi tayong dito dalawang high pressure ridge nagbibigay ng magandang panahon lalo sa Luzon. Ang inaasahan pong magpe-persist na yung weekend but inaasahan pa rin pagbabalik ng mga thunderstorms na yung darating na Sabado at Linggo hanggang Lunes at usually sa hapon yan o gabi. At dito po sa may West Philippine Sea, sa may Spratly Islands, kasama pong Kalayana Island Group, meron po tayong tinatawag nating surface trough, nagbibigay po ng mga thunderstorms dito po sa bahagi po to ng Spratlys. Sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantayang panibagong LPA, si 92W, medyo elongated po ito. Hindi po siya mostly circular ang kanyang development. But ito po ang inaasahan nagkagalaw patungong norte at hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So magkakaroon po dito ng mga thunderstorms sa may Iwoto Island at ibang areas po ng Northern Marianas. At mabantayin rin natin ito sa possibility na maging isang ganap na bagyo ito paglapit niya sa may south of Japan within the next couple of days. But so far, sa susunod na 24 oras ay mababa po ang tsansa na magiging ganap na bagyo po ito. Sa ibang areas po ng Micronesia, tahimik naman po. Wala pong ibang LPA na sumusunod. May mga surface troughs lang po dito. At hindi naman po ito alarming sa ating bansa o magbibigay ng pangamba. Sa ating fast animation, so nakikita po natin na yung hapon na gabi, may mga maliliit na areas lamang po na may mga thunderstorms. A few thunderstorms lang po nagbibigay ng mga paulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At ito po yung LPA, si 92W na unti-unting nagde-develop but nahihirapan pa rin po siya as of this time. At sa ating windy.com zoom-in satellite animation, nakikita mga thunderstorms sa may portions po ng Central Luzon, lalo na po sa may Kanluran, bahagi po sa may Zambales, Bataan. Metro Manila, meron din na dumaan ng thunderstorms, dito rin po sa may Kanluran bahagi at northern portions ng Kabikulan, Southern Quezon, dito rin po sa may Western Visayas, Masbate, Eastern Visayas, Palawan, Sulu Archipelago at dito rin sa Mindanao. Medyo malalakas po ang thunderstorms dito. So mag-ingat po sa mga kidlat, mga malalakas na hangin dahil sa downdraft at yung tinatawag natin mga maliliit na buhawi kapag meron pong intense or extreme severe thunderstorm. At sa ating rain forecast, sunod na 3 araw, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms na babalik sa hapon or early evening sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bukas po ng hapon, Sabado, inaasahan po mga thunderstorms sa may gitnang Luzon, Calabarzon, Metro Manila, ilang portions po ng Kabikulan, Mindoro, Eastern Visayas, areas po ng Central at Western Visayas, ganoon din po sa Mindanao. At sa linggo ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms sa Mindanao, sa may Visayas, at ibang areas po ng gitnang Luzon, Calabarzon, Metro Manila, at Kabikulan. At sa Lunes po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms sa malaking bahagi po na ating bansa. Medyo lalakas ulit sa Lunes, lalo po sa gitna at hilagang Luzon, Kabisayaan, at Mindanao. Dito naman po sa may Timog Luzon, Metro Manila, Bicol, Palawan, ay nasa moderate lang po ang chances po ng mga localized thunderstorms. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at mga kapote dahil po nandiyan pa rin po ang threat ng thunderstorms. Although kahit tahimik ang ating panahon, halos nasa break po na yun ang habagat, ay naasahan pa rin po itong mga localized thunderstorms. Ito po yung rainfall accumulation forecast within the next 3 days hanggang Lunes. Inaasahan po ang bulk ng thunderstorms ay nasa Mindanao at ibang portions po ng Visayas. Samantala ang Luzon ay medyo mas mababa po ang mga rainfall accumulation. At sa ating wind at pressure forecast, bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang kalmado hanggang paiba-iba pong direksyon ng hangin sa halos buong bahagi po ng ating bansa. Nandiyan pa rin yung high pressure sa may south of Taiwan. So, ang Batanes ay makakaranas po ng napakagandang panahon at medyo mainit po, malinsangan.
At sa Lunes ng hapon, gayon din po, magiging kalmado at paiba-iba po ang direksyon ng hangin with light northerly winds at easterly winds sa dulong hilagang Luzon at mahinang hangin din mula sa katimugan sa southern Mindanao. So itong mga kalmado at paibabang direksyon ng hangin ay magkakaroon po ito ng threat ng pag-build up po ng mga severe thunderstorms o mga localized thunderstorms. So mag-ingat po sa mga lightning strikes, mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas kapag malakas po ang mga thunderstorms. Gayon din po ang mga malalakas na hangin dala ng downdrafts ng thunderstorm at mga maliliit na buhawi kapag mayroon pong malalakas na pagkulog at pagkidlat. So, yan po ang ating latest sa ating panahon ngayong weekend. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon at sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/MrTyphoon sa latest sa ating panahon. At ito ulit si Mike Padua. Happy weekend to all. Stay safe always at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.